Hello po sa lahat. Ito po si Marta, aka Sweetie Yang. Paano ka napunta sa Israel? Sinong nag-recommend sa'yo? Actually po, yung tito ko galing sa Israel. Tinawagan niya ako. Tinanong po niya sa akin kung gusto ko daw mag-try sa Israel. Trabaho? Tapos, oo. Anong trabaho niya dun? As a caregiver po siya doon. Meron siyang friend na nandoon. Sinabi niya sa akin yung pupunta akong agency. Teka, saan yung agency? Manila. Sa Manila? Oo, agency sa Manila. Ah, So, yung kaibigan ng aking tito is nasa Israel. Mhm. And then, nandun din yung tito ko. So, binigay niya yung address. Tapos, pumunta ako doon, binigyan ako ng mga requirements na pwede kong ipasa. Para pagka nakumpleto ko na daw yun, saka ako bumalik ulit. ano yung mga qualifications? Kasi, ano ba yung profession mo sa Pilipinas? Sa Pilipinas, graduate po ako ng midwifery. Okay. So, paano ka napunta? Paano ka magko-qualify ng caregiver? Hindi ka naman caregiver. Paano yun? Nag-training ka ba? Hindi. Meron po, may naman doon, may training. Normally, kung mag-aral ka ng caregiver sa Pilipinas, umaabot ng 6 months yan. Paano yun? 6 months ka din nag-aral? Hindi. Paano Training, yung parang basic lang? Oo, basic lang. Kumbaga parang niya, pinaigsi. Kung ano yung important, then paano ka mag-handle ng patient mo, ng old, at saka yung Technique kung paano? no, yung old and the baby, pinag-aralan din namin yun. Pati baby. Oo, pati baby. Nag-CPR kami, ganon. So, nagkaroon din kami ng one-on-one interview. May interview din kami. So, kailangan bang kasi since Israel yan eh. Oo. So, doon ka magtatrabaho. Hindi naman English ang pinaka-main language nila doon. Ay, hindi. So, kailangan mo din, syempre, ituturo din sa'yo. Kailangan mo din mag-aral ng Hebrew. Oh? Yeah. So, yun ang pinaka, doon. Kung mapasa mo yun, syempre, kung mapasa mo yung exam na yun, ayun, qualified ka makapunta ng Israel. So hindi pala porket may nag-recommend sa'yo tapos may nag-back up sa'yo, hindi necessary na tanggap ka na agad. Kailangan pala talagang kailangan may training may pa training, yan. kailangan pumasa ka. Kailangan, tsaka hindi yun hindi basta-basta. Kailangan mo pang daan ka pa sa ng butas ng karayom. Ganun. Actually, meron din kasing classmate ko nag-apply din siya doon. Dalawa kami, nag-try din siya. Di rin siya nakapasa kasi sa medical naman siya bumagsak. Meron din medical. Lahat 'yun kailangan yung ipasa. Hindi lang porket nakapasa kayo sa training, ganyan. No, meron pa kayong tinatawag na mga test Sa physical test. Physical test. Medical exam. Yun na lang yun. Paalis na sana din siya. Tapos, as in lahat, napasa na niya. Yun na lang yung final, medical. Nagkaroon siya ng spot sa kanyang lungs ata. Yun ang kinabagsak niya. So, sabi ko sa kanya, ang advice sa kanya ng agency namin, mag-treat siya ng 6 months. Parang bibigyan siya ng antibiotic or ewan ko kung ano yung treatment na ipinagagawa sa kanya. Yun, pinanghinaan na siya ng loob. Hindi na siya bumalik. Yun na lang. Final na yun na. Makakaalis na siya pero hindi siya pumasa. Pero sabi ko, go. Kung kailan mo gusto, bumalik ka. If natatandaan mo, ilang months or weeks ba yung training? Simula ng pag-apply mo doon, pagpasa mo ng requirements mo, hanggang ilang buwan umabot bago ka nakaalis? I think 3 months siya. 3 months lang? Oo. Ang bilis naman. Kumbaga parang sa yung important, yung kung paano ka mag-handle ng matanda, yun yung parang kailangan mong ipasa. So, paano yun? Then Meron ka CPR. ng pasyente doon? O paano yun? Or, Sa training? Or hindi. Bago ka nila ipalipad papuntang Israel, ano ba? Meron ka ng employer doon? O saka pa lang sila hahanap ng employer? Yeah. Bago ka makapunta ng Israel, meron ng employer na ibibigay sa'yo. May nakatoka na? Oo. Then actually, meron one-on-one interview. Tatawag yung employer mo, yung pamilya ng employer mo. Sa'yo o sa agency? Sa akin. Kasi gusto nilang makita kung anong itsura mo or ano. Siguro, kumbaga I don't know kung makikiramdam sila, kung mabuti ka bang tao, ganun. Gusto nila talagang makita sa online, yung parang video call doon. Nagkaganon din Tapos meron silang question a little bit sa'yo kung paano
gusto nilang ma-make sure na talagang marunong ka mag-alaga kasi meron a little bit question lang naman na kailangan mo ipasa din. So ano yung natutunan mo na Hebrew nung time na yon? Paano mga ilang words ng Hebrew ang Mga basic lang naman ang mga itinuro sa gaya amin. ng alin po? Katulad ng good morning, boker tov, good afternoon, so'oraim tobim, good evening, erev tov, and then mga fruits. And yung pula na bilog, melon, watermelon is abatiyak. Yun, yung mga yun. Hindi naman lahat kailangan i-memorize mo. Kumbaga, kung ano lang din yung parang kakainin ng mga employer mo, yun yung favorite. Kailangan mo yun i-memorize, syempre. And then yung mga spoon, fork, knife. Ang meal is kalab. Pag halimbawa pinalipad ka na, paano yan napunta ka ng Israel? Mahirap ba yung first day of work mo doon? Paano yun? Pina-introduce ka ng agency mo? Paano? Pagdating ko kasi doon, hindi ka naman basta-basta magtatrabaho na. Syempre, may ka pa, kumbaga parang pagod ka pa galing biyahe. Pagpapahingahin ka muna syempre ng 2 days. Hindi naman yun? Mayroon kang place na titirahan mo? Meron kang tinatawag doon na flat. Ayun yung parang yung lahat ng mga Pilipino, na nandoon. So, may mga makakasama ka, may makakasalamuha kang mga Pinoy. Sinong doon? Nag-arrange? Nandun yung agent ko. Yung agent ko yung kasi actually, dalawa siya yung agency, di ba? Oo. Agency sa Pilipinas, tsaka agency sa Israel. Okay. So, nandoon kasama ko yung agent ko, which is siya yung tumulong sa akin din na mapapunta ako sa Israel. So magkano yung binayad mo sa as placement fee papuntang Israel? Nung sa amin, kasi yearly tumataas siya. Nung sa akin, dollar ang bayad. So, umabot ako ng $7,500. Ano yun? Ang placement fee mo, binayad sa agent mo directly or unti-unti lang? Oo, binayad ng agent ko. Kumbaga nag-loan ka. Yun ang ibig mo sabihin. Parang nag-loan ka sa ibang tao, tapos binayad mo sa agency mo. No, yung agent ko ang nagbayad sa agency. So, ang nangyari, ako na ang magbabayad ng monthly. I see. So mga ilang ilang taon ka nagstay doon sa Israel. Nagtrabaho po ako sa Israel ng 9 years. 9 years? Yeah. Lahat-lahat? So, ilan lang ang pasyente mo doon? Nagkaroon po ako ng 2 pasyente. Una po ang naging employer ko is lalaki. Yun yung nag-hire sa'yo from the Philippines? Papunta sa Israel. And then, the second one, yung babae. Hindi ka naman natatakot? Di ba nakakatakot? Hindi naman po ako natatakot kasi maganda naman po yung pakikitungo nila sa akin kasi hindi naman din ako tinuring na ibang tao. Tinuring po ako nila na parang apo. Ako pong employer, napakaswerte ko po sa kanya kasi tinulungan po nila ako magsalita kung paano po ako, parang hinasa po nila ako sa Hebrew. And then, sobrang bait po nila kasi yung anak ng lolo ko is Lolo is yung pasyente mo? Oo. Lolo is, sa Hebrew po is Saba. Sa lola naman is Sabta. So yun, kung anak niya po, siya po yung naging teacher ko everyday. So, tinuruan niya po ako kasi inutos ng lolo na turuan ako mag-Hebrew para mahasa. Kasi, wag ko daw po i-focus lang yung sarili ko na marunong lang akong mag-English kasi nasa bansang Israel po ako. So, yun naman ang pinagpapasalamat ko kasi konti lang naman din po yung nalaman ko na tinuro sa amin sa Pilipinas, dun sa aking agency sa Pilipinas na Hebrew Basic. So, gusto ng lolo ko yung mahasa ako kasi once na hindi mo rin syempre masabi na kung hanggang kailan yung buhay daw niya, is hindi naman pwede yung hindi ako matuto kasi oo nga naman kasi doon po ako nag-i-stay. Doon ako nagtatrabaho sa Israel para daw in case na
kunwari mawala siya, makakuha man ako ng ibang trabaho, madali akong tanggapin kasi marunong akong mag-Hebrew. Yun yung Mas priority ka, mas kumbaga. priority ako. Yun naman din yung kinatutuwa ko sa lolo ko na Advantage mo na yun. oo, yun yung advantage sa akin. Focus talaga Ilang taon ako. ka doon sa lolo mo na yun? Nag-work ako sa kanya ng 1 year and 6 months. Kasi namatay na Oo, siya. kasi namatay na siya. I Oo. see. So napakabait po nung lolo ko na yon. Talaga hindi ko po makakalimutan kasi laking pasasalamat ko na sa kanya po ako natutong mag-Hebrew sa kanila ng mga anak niya. Tapos, ang the rest na yung mahabang stay mo doon, yun na yun sa pangalawa. Oo, yung pangalawang employer ko na po is yung lola naman. So yun naman din po, mabait din po yun yung pangalawa kong alaga kasi tinuring din naman niya akong anak kasi wala po siyang anak na babae. So sinuwerte po ako talaga sa mga naging employer ko kasi wala po akong masasabi sa mga Israeli na mga tao kasi talagang tao po talagang ituturing sa inyo, pamilya po talaga. I see. Kaya opo. So, paano yun? Siyempre, sila, Jewish sila, di ba? Tapos ikaw, ano ba yung religion mo? Ako Catholic po. So, paano yan? Nagsisimba ka doon? Pinapayagan ka ba nila? Paano yun? Actually, nung ako naman po, stay in kasi ako. So, ang ginagawa ko po, dahil pinapayagan naman ako ng anak ng lola, kunwari, pag may magpapadala ka, pag may gusto kang bilhin, or magsimba, papayagan ka naman po. Basta magpaalam ka lang ng maayos, kung ilang oras ka mawawala, and anong oras ka babalik. Meron po sila, napakabait po. Alam niyo po ba, pag nagpapaalam ako, magpapadala ako, and then at the same time magsisimba ako, o sasabihin ko lang po sa kanila, o anong oras ang ako aalis, and then anong oras ako babalik, papayagan po nila ako ng 5 oras. So, syempre, di ba, ang 5 oras, matagal na yun, then bayad ka. Yun po yung pinagpapasalamat ko din kasi maluwag sila sa akin. Kasi, syempre po, dahil stay in naman din ako doon. So, yun po yung pinapayagan po ako ng anak niya, then siya po ang magbabantay. Pag wala po ako doon, yung anak po yung magbabantay sa kanya. So, sa nangyayari ngayon sa Israel, kasi ngayon wala ka naman na sa Israel, di ba? So, ano yung, kasi naririnig-rinig na natin na always meron talagang missile, may mga bomba, may ano yun. Paano yun? Hindi ka ba natatakot doon? Paano yun? Sa umpisa mo, paano yun? Actually, pag kami po, kasama pa sa training nyo yan? yeah, no. Hindi po. Hindi naman din kami tinrain. Actually, ang nag-train na po sa amin pag may mga ganon is Doon yung na? anak. Oo, yung anak. Okay. So, sabi, tinanong po ako kung may ideya daw po ako doon sa may mga nangyayaring mga gulo doon, kaguluhan. Ngayon, tinanong po tinuruan niya ako, tinrain niya ako kung anong gagawin ko kapag kakasama ko ang aking alaga. Ang sinabi po niya sa akin, pag may narinig kang alarm, which is ang tawag doon, siren. Sabi po niya, pag may narinig daw ako na siren, yung ganun po is maging alerto ka na, then isama mo, kung natutulog ang lola mo, gigisingin mo, syempre saka kayong dalawa, tatakbo kayo sa shelter. Tatakbo Saan kayo yung doon. shelter? Ang shelter po namin, kasi bago po kasi ang aming tinitirhan. Yung bali parang condo po namin doon, katabi lang siya ng aking room. Room po talaga siya na pino, yung parang bato. Oo. Purong bato. Yeah, purong bato po Baka yun. makakapal talaga yung mga walls niya. Hindi po yun basta-basta na natitibag ng kung sino man pagka nagkataon naggera. So yun po yun ang pinaka-shelter po namin. Pupunta po kami doon. Then, maghihintay lang po kami ng mga ilang minuto. Pag nag-stop na po yung tunog or wala ka nang naririnig na bomba, ayun, pwede ka na pong bumalik ulit sa inyong mga kanya-kanyang room nyo po. So, paano mo na ano yun? Na yung first time mo, paano na hindi ka ba natakot? Ayun po ako po actually yung first time ko po yun, syempre may nararamdaman ka bang yanig? Pangbaga o wala? Or, yeah, meron po. Actually po nakakakaba. Alam niyo po yun yung first time ko. Parang, oh my God, Diyos ko po, hindi ko alam. Puro po ako dasal na sana po wala naman po mangyari sa aming masama dito. Patnubayan nyo nga po kami. Sabi po, talagang puro dasal po kami ng dasal ng mga panahon po iyon na parang isave po kami na hindi po namin alam kung ano bang pakiramdam na para bang
dahil, di ba po, pag first time nyo, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero tinuruan naman din po kami ng mga anak kung saan kami, na talagang safe po kami, na kung saan kami pwede mag-stay sa shelter. So, sa ano naman, hindi ka naman nagsisi na nagtrabaho ka sa Israel? Hindi naman po ako nagsisisi kasi malaking tulong po sa aking pamilya. Kasi nakatulong po ako at nakaipon. Ayun po, nakaipon naman din po at nakapagpatayo naman din po ako ng apartment. Salamat po sa Lord kasi po talagang laking tulong po sa pamilya ko. Hindi na po ako nagpapadala ng pera, tsaka nakabili din po ako ng sasakyan. Tsaka laking pasasalamat ko po talaga sa bansang Israel. Yun naman po hindi ko pinagsisisihan. Pag may mga question po kayo, comment down below at sasagutin ko po. Ingat po tayong lahat and shalom everyone.